throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb. Come on, sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, just sing it from your heart. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Sing high and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb. Come on, sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Lord, we want to feel more of your presence. Lord, we want to feel more of you, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is a secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than a silver, more than gold, you are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all. Come on, say, give me Jesus. Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. Yes, Lord. We want you, oh God. We want to feel more of your presence. Lord, baliwala ang kung anong meron kami kung wala ka, oh God. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Oh.
Take the world and give me Jesus. Take the world and give me Jesus. I only want Jesus. Come on, sing, I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are, come on, sing, I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anything else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. Come on, let us shout to Jesus. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 You are my one. Yes, you Lord. Yes, you Lord. You are my one thing. You are my one thing. You are my. Yes, you Lord. You are my one thing. You are my one thing. You are my one. Yes, you Lord. Yes, you Lord. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Would you sing it from your heart? Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. Would you sing it from your heart? All this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. Come on, just sing it once again. Come on, iparinig mo sa langit ang iyong tinig. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You
on, let's praise our God. Yes, Lord, hallelujah. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, sa mga oras ito, Panginoon, kami nagpapasalamat. Dinadakila namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O God. Lord, we thank you sa buhay ng bawat isa. Lord, marami pong salamat, Panginoon, na minsan pa kami tinipon mo na dahil siyang pangalan. At Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba kami po, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, na kung ano man po, Panginoon, yung nakikita mo, Panginoon, kasalanan na nagiging hadlang, Panginoon, para hindi ka, Panginoon, makakilos sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Inihihingi po namin ang tawad in the mighty name of Jesus. Lord, patuloy mo nga po kaming pakalinisin ng iyong blood, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord. At Lord, sa mga oras nito, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, in the mighty name of Jesus, na alam namin sa oras nito, sa Sunday service nito, Panginoon, ay may gagawin ka. Lord, salamat sa babaguhin mong puso, sa babaguhin mong buhay, sa lahat ng katanungan na magkakaroon ng kasagutan, at sa mga anak mo na humahanap sa iyong kalooban ay makasusumpong, Panginoon, na makikita namin, Panginoon, yung mga kabutihan mo na binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, sa maghahayag po na yung salita, Panginoon, kay Rev Jeremiah Patolot Marasigan, Panginoon. Lord, more anointing, more blessings sa buhay niya, Panginoon. At Lord, patuloy mo po siyang itago sa iyong likuran, Panginoon, at magmanifest sa buhay niya, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na ibababa mo, Panginoon. Lord, marami po salamat, Panginoon, at sineselyuhan namin na yung kapangyarihan ng lugaring ito na malayang kumilos sa aming kalagitnaan ay yung Santong Espiritu mo na maglilid sa amin para kami, Panginoon, ay makapakinig ng salita mo, Panginoon, at ito'y magiging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At Lord God, ikaw po yung malaya, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin, in Jesus' name. At Lord, sa iyo po'y binabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pasasalamat, in Jesus' mighty name. Amen. Praise. Ayos pa? Praise God. Praise. 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 Come on, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JE1 culture. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo po lahat yumuko. Oh Heavenly Father, i-bless mo po ang iyong salita ngayong oras na ito. Let your will be done. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. Come on, give God the best clap offering. Praise. So, kapag po tumingin kayo dito, by God's grace na install na po natin, na ilagay, pero yan po ay maaayos pa or fully magpapunction next Sunday.
Ano po, pero biyaya po ng Diyos ay naikabit na po iyan at it will help para po mabawasan ang init. Bagamat ito po ay kulang pa, pero ako po naniniwala at least sa biyaya ng Diyos, unti-unti may ginagawa ang Panginoon. Amen? And also, sa lahat po ng mga nag-pledge, mga nagtanim, pagpalain po kayo ni Lord. Amen po ba? Praise God. So, let's start. Ngayon po, ipapasok po tayo sa bagong series. Ang series po natin is all about peaceful life. Peaceful life. Sino ho dito ang gusto ng peaceful life? Amen. Proverbs chapter 17 verse 1, a simple, humble life with peace and quiet is far better than an opulent lifestyle with nothing but quarrels and strife at home. Ang sabi ng Bible, ang simple at mapayapang buhay ay higit kaysa sa bahay na masagana pero maraming nagkakagulo. Alam niyo po, that verse is not all about rich versus poor. Kasi hindi naman sinasabi ng verse na yan na wag na nating i-desire na tayo po ay pagpalain. Pinapakita lang po sa verse na yan na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa kahit na anong possession. Amen. Maraming tao, kahit po sabihin na natin tayo po lahat na saved, blessed, very active, pero kung wala po tayong peace, hindi rin tayo uuwi sa ating tahanan. Hindi rin tayo pupunta sa lugar na kung saan alam nating wala doon ang kapayapaan. Kahit pa sabihin nating puno ang ating lamesa ng pagkain, kung sa tahanan walang kapayapaan, hindi rin tayo kakain. Amen. Because deep inside, alam natin ang katotohanan. Peace is more valuable than possession. At lahat po ng tao naghahanap ng peaceful life. Kaya po sa mga susunod na 4 na linggo, pag-uusapan natin kung paano nga ba magkaroon ng peaceful life. So, Pastor, paano nga po ba magkaroon ng peaceful life? Most of us, pwede nga sasagutin natin, ako po'y magkakaroon lang ng peaceful life pag binigyan niyo akong pera. Tama? Pag binigyan niyo akong bahay, anything na magsasabi or magsisecure ng tayo natin. Pero alam niyo po ba, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi yung mga bagay na pwede mong makuha. Today, we will talk about kung ano ang meron ka. At ano po ang meron ka? This week po, pag-uusapan natin is all about peace starts sa bibig. Yan. Ang kapayapaan ay nagsisimula saan? Sa iyong bibig. Tingnan mo nga yung nasa kaliwat kanan kung meron niyang bibig. Praise God. Santiago chapter 3 verse 2. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Alam ng Bible na lahat tayo ay merong mga pagkukulang, pwede tayong nagkukulang, pero meron sinabi, ang tao na kayang mag-control kung paano siya magsalita, yun daw po ang taong ganap. Amen. So, paano nga ba natin masasabi na ang bibig natin ang pinagmumula ng peace? Number 1, your words determine your direction. Ilang weeks lang, pinag-usapan natin ay patungkol sa devotion, na ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng direction. Amen. Ngayon naman, yung ating salita ang magdedetermine kung tayo papunta doon. Ang iyong salita ang magsasabi kung saan papunta ang iyong buhay. Santiago chapter 3, verse 3 to 5. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Verse 4, tingnan nyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at tinutulak ng malakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Verse 5, gayon din ang dila ng tao. Tingnan nyo po ang description ni James. Ang laki daw ng kabayo, pero napapasunod saan? Pag nalagyan na sa nguso. Ang barko, na itutulak man niya ng malakas na hangin, nahahampas man niya ng malakas na alon,
Pero ang nagpapabaling dyan ay ang kanyang timon. Ano po yung timon? Tingnan mo ang ilong ng iyong katabi. May timon ba yan? Isa, iba po iyon. Listen, ang ating bibig, yan po ang manubela ng ating buhay. Sa madalit sabi, kahit yan po'y gaano kaliit, powerful yan. Marami sa atin, tinitreat natin ang salita na light, temporary. It's just a powerless expression ng ating emotion. Pero hindi natin alam, sa kaharian ng langit, sa economy ng langit, ang salita natin, yan po, ang tawag po dyan, structural building blocks. Para yung mga hollow blocks na pwedeng mag-build sa isang tao. Proverbs chapter 13 verse 3, guard your words and you will guard your life. But if you don't control your tongue, you will ruin everything. Grabe sobrang powerful ng bibig. Ang sabi doon, ang bawat salitang ingatan mo ang bawat salitang iyong binibitawan. Bakit? Pag iningatan mo ang salita, maiingatan mo ang takbo ng iyong buhay. Pero kung hindi mo kinontrol ang iyong pagsasalita, wawasakin ito lahat. Kaya ang bawat salita ay hindi basta binibitawan. Dahil ang Bible ay hindi lang tayo basta inutosang magsalita ka na magsalita. Ang sabi ng Bible ay guard. Bakit po? Ang salita kasi, yung mga binabanggit mo, big deal po yan sa spiritual. When God created everything, nag-start po yon sa deklarasyon. Nagsimula lang ho yon sa salita. At tayong mga nilikha ng Diyos, ay niligyan din tayo ng Diyos ng ganong authority. Kawikaan chapter 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So kapag pala iniingatan natin ang ating salita, ito'y magbubunga sa atin ng maayos. Pero kung basta na lang tayo magsasalita, magbubunga ito ng kamatayan. Tingnan niyo po kanina ang description sa dila. Ito daw po ay barko eh. Yung manubela ng barko, ay kahit daw po hampasin ng hangin or ng mga sunod-sunod na alon, hindi pa rin ito mapapasunod ang barko. Ang tunay na magpapasunod kung saan direction ng barko ay doon pa rin sa manubela. Now, ganito po yun. Minsan, may mga pagsubok na kaya lumalaki kasi dinadamayan mo. Example, may mga unexpected situation like merong hindi magandang nangyari, project na hindi mo na-deal, or situation na hindi mo gusto. Pwede sabihin natin, nandoon na ang pagsubok, pero itong ulitin ko, hindi ka pa bagsak. Bakit? Meron pang power ang iyong salita. Pwedeng hindi mo nakuha ng araw na yon ang project na gusto mo. Pwedeng hindi mo nakuha ang result na gusto mo. Pero ito sasabihin ko sa iyo, hindi pa niyan nakukuha ang iyong peace. Hindi pa nito kasi nakukuha ang sunod na sitwasyon. E ano nangyayari? Minsan, kapag meron tayong mga negative na nangyari sa ating buhay, nagpapatangay na tayo sa sitwasyon. Oh, kawawa naman ako. Kat. Pag merong pangit na nangyari, sinasabihan agad natin sarili, mahina talaga ako. Wala na talaga mangyayari sa akin. Wala na talaga ang buhay kong ito. Yung word na yon ang decide kung saan ang direction ng buhay mo. Pwedeng merong mga nangyaring pangit sa iyong buhay, pero hindi pa nito nakuha ang kapayapaan. Pero pag sinamahan mo iyon, dinamayan mo pa ng iyong salita, doon na talaga ang punta ng buhay mo. Sobrang ganda po ng pagkikreate ni Lord sa katawan natin. Lagi pong may purpose ang bawat isa. Tayo po ay na-build, parang ganito kasi ang description eh. Para tayong supercomputer, we are always open for program. Yung mga sinasabi mo, lalo na yung self-talk, sabi na isa, pastor, ang alam ko lang po ay baby talk. Alam mo yung self-talk, yung lagi mong dinideclare sa iyong sarili. Yung sinasabi mo, yan po ay hindi yan simpleng salita. Yan ay code. Kaya kapag paulit-ulit mong sinasabi yung salitang kat, malas talaga. Wala, hindi na talaga ako masaya. Wala, hindi ko na talaga kaya. Tinatanggap yan ng katawan mo bilang absolute truth.
Kahit pa hindi tunay, dahil yun ang lagi mong tinatanggap, yun ay tinatanggap na ng iyong katawan na yun na ang katotohanan. Kaya hahanap ang katawan mo ng rason para patunayang tama ang sinasabi mo. Kaya minsan nagbabago na ang iyong aksyon, nagbabago na ang iyong desisyon. Kapag ang salita natin ay nakatutok lamang sa problema, ang hirap ng buhay, wala na ito. Well, ang utak natin ay hahanap talaga ng dahilan para sabihin wala ka na talaga. Ang utak natin ang hahanap talaga ng dahilan para sabihin mahina ka talaga. Kaya minsan, pag ikaw ay nag-release ng iyong nararamdaman, kahit yung mga nangyari noong 2015, 2022, 2023, lahat yun ay nabalik. Bakit? Kasi nakatuto ka doon sa problema. Kaya yung katawan mo, yung sistema ng katawan mo, hinahalukay lahat ng memory yun. Para patunayan na tama ang sinasabi mo sa iyong sarili, ganyan ka na lang lagi. Kapag ang salita naman natin po ay nakatutok saan? Sa solution at opportunity. Meron nangyaring hindi maganda, anong pwede sabihin? Ano kaya ang pwede kong matutunan? Ano kaya ang pwede kong gawin? Biglang mapapansin mo, makikita mo ang mga opportunity. Makikita mo merong mga option na pwedeng gawin. Bakit? Kasi ang iyong salita ang magdedetermine kung saan niyang pupunta. Pwede sabihin pangit ang sitwasyon, pero kung sinabi mong pangit talaga, di doon na talaga ang punta. Pero kahit pangit ang sitwasyon, pero sinabi mong may gagawin ng Diyos, di makakakita ka ng magandang opportunity. Amen. I thank God. Bakit? Kasi minsan, napakasimple lang ng problema ang nagpalalay kung paano tayo magsalita. Minsan ikaw ay nagdadrive, biglang naalala mo, patay kaya ang gasol? Yung ganyan, parang nailak ko kaya ang bahay, naiwan ko ang susi, something just a simple problem. Pero sometimes, anong ginagawa natin? Naku, patay. Ako talagang makakalimutin na. Lahat na yung nakalimutan ko. Talagang hinahalukay talaga. Kailangan kong balikan yung pag sumabog ang bahay, ubos lahat ng aking pinaghirapan. Gasula ang mamaya ay talagang dala na lahat Naiwan lang ang susi. Paano ko yung kukunin? Wawasakin ko agad ang pinto? Yung mga ganyan agad, no? It's just a simple problem. Kasi yung salita natin magdedetermine. Again, ang barko'y hinahampas ng hangin, pero ang manubela pa rin ang magsasabi kung saan ito pupunta. Same sa dila. Pwedeng hinahampas tayo ng pagsubok, pero ang salita pa rin natin ang magsasabi kung saan tayo pupunta. For you, it's just a simple sentence. Pero para sa sistema ng katawan mo, paniniwala yan. Decision yan. Hanggang mamaya, lifestyle na yan. Kaya maraming tao, hindi natalo sa problema. Natalo sila sa sarili nilang sinasabi. Based sa kanilang dinideclare sa kanilang sarili. Your mouth is the steering wheel of your life. Pansin nyo ba, sabi ni James, ang bibig daw hindi preno, ang bibig ay hindi accelerator. Bakit? Ang bibig, yan daw po steering wheel. Hindi nito napapabilis, hindi ito napapabagal. Pero ito ang magsasabi kung saan ka pupunta. Kaya every time na binubuksan mo ang iyong bibig at ikay nagsasalita, you are turning the steering wheel of your life. Iniisip mo na agad, saan kaya ang direction ako pupunta? Para ka nagdadrive, bawat salita, saan kaya ang tungo nito? Saan kaya ang direction nito? Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, don't just pray for peace. Start speaking peace. Amen? Huwag ka lang manalangin na bigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Kung hindi, magsimula kang ideklara iyon. Tingnan niyo po ito. Ika'y napasok sa school, meron kang kaklase, sa iyong katrabaho, lahat po yan nararanasan natin. Merong isang tao, meron dalawa, parehas naman ang school na pinapasukan, magkaklase, parehas ang exam, parehas ang workload. Parang lagi na lang parehas naman ang kailang ginagawa. Pero bakit ang isa ay na-enjoy ang kanyang trabaho, na-enjoy ang kanyang school. Samantalang yung isa, parehas lang din ang ginagawa, siya ang laging pagod. Simple lang. Tingnan mo kung paano yan magsalita. Kahit pa parehas kayo na napasok, kung ikaw ay puro reklamo, pagkagising mo pala, papasok na agad. Hindi ko talaga kaya. Wala na talaga. Mahina na talaga ako. Parehas lang din kayo nung kaklase mo or nung katrabaho mo ng parehas lang kayo ng ginagawa. Pero siya'y grateful.
Thank you, Lord, sa buhay. Thank you, Lord, sa iyong ginagawa. Kaya minsan, pag meron dumating na deadline, pag meron dumating na unexpected, ikaw wala na. Patay na ito. Hindi na agad nakakita ng pag-asa. Minsan ang salitaan cut. Patayin nyo na lang kaya kami. Pero yung mga taong grateful, hindi, okay lang. Yan talaga Kailangan natin tanggapin. Kahit na parehas ng ginawa, pero magkaiba ang resulta, magkaiba ang direction. Bakit? Depende kasi kung paano ka nagsasalita. Again, your mouth is the steering wheel of your life. Nasa bibig mo lang ang kapayapaan na gusto mong tanggapin. Pwedeng nandyan ang problema, pero nandito rin ang solusyon. Hindi nito napipigilan ng pagsubok, pero pwede nitong pigilan kung paano ka mag-react. At kapag napigilan nito kung paano ka mag-react, pwedeng mapigilan nito ang pwedeng pangit na mangyari sa susunod. Amen? Kaya sabihin mo sa iyo na sa kaliwat kanan, ingat sa mga sinasabi. Number 2, your words build or break relationship. Iyan na. Ang salita mo daw po ay pwedeng makabuo or pwedeng makawasak ng relasyon. Your words determine the atmosphere of every relationship. Alam niyo po ba, ang relasyon, hindi ito nalago dahil sa feelings. Kasi yung pinaka-peak ng feelings, nawawala yan. Ang relasyon ay nalago dahil saan? Komunikasyon. Karamihan ng mga relasyon, hindi po namatay sa malaking kasalanan. Saan namatay? Daily criticism, araw-araw ng pinulaan ng asawa, araw-araw ng pinulaan ng kaklase, daily disrespect. Ano pa? Minsan naman, hindi nagsasalita ng pangit, wala naman sinasabing maganda. Ano yun? Hindi rin naman naimek. Sa mga masasakit, araw-araw na masasakit na salita. Alam nyo, Huga, this what I notice. Minsan, isang insulto lang, isang sigaw, isang panlalait, isang salitang wala kang silbi. Mamaya, dadating ang araw, patay na ang komunikasyon. Dahil patay na ang komunikasyon, wala nang trust, wala nang intimacy. Kaya po tayo ni-remind ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 29, and never let ugly or hateful words come from your mouth. But instead, let your words become beautiful gifts that encourage others. Do this by speaking words of grace to help them. Kaya sabi ng Bible, huwag mong hahayaan ang mga lumalabas dyan sa iyong bibig ay puro na lang pangit at paninira. Yang salita mo ay magandang regalo. Kaya every time meron kang kausap, hindi lang kayo basta nagsasalita. Parang ganito ang isipin mo, regalo ko to sa'yo. May ibinibigay ako sa iyo. Kaya kailangan ito po'y nakaka-encourage. Kailangan ito'y nakakatulong. Alam niyo po, sometimes, akala natin, nagkukwento lang tayo. Pero tunay, hindi lang tayo basta nagkukwento. It is not just a story. What you are saying, what you are telling, yan po ay burden. Hindi mo lang binitawan ang salita mo sa kanila, kundi pinadala mo ang salita mo sa kanila. Nagegets niya? Hindi ka lang basta, ako'y nagkwento laan daon. Hindi yung tapos. Pagkatapos ng kwento, hindi yung tapos ang kwento. Yung salita mong kinuwento sa kanila, dala-dala nila yon. Burden nila yon. Hindi yung simpleng kwento. Yun ay binitawan mo sa kanila, dinala nila yon. Kaya, when we talk to someone, meron tayong kausap, lagi natin itanong sa ating sarili, ano kaya ang gusto nating ibaon nila? Pagpatapos ba ng conversation, bitterness? Bigat? Kaya minsan po maraming nasisirang relationship kasi hindi naiintindihan na tao na big deal pala ang salita niya. Hindi niya naiintindihan na malaki pala ang epekto ng kwento niya. James chapter 3 verse 5. And so the tongue is small part of the body, yet it carries great power. Just think how a small flame can set a huge forest ablaze. Sabi, yan dila mo, maliit na parte yan, pero meron niyang power.
Para yung kung paano ang isang maliit na apoy ay kayang pag-apuyin ang isang kagubatan. Yang isang maliit na salita ay pwedeng magpalagablab ng gulo. Listen. Yang isang kwento mo, yang isang salita mo ay pwedeng sumira ng tao at pamilya. For you, it's just a simple word. Pero hindi. Matagal na dalahin yan. Meron ako sasabihin sa inyong revelation. Alam nyo ba na ang chismosa ay merong hindi laging nalalaman? Sabi niyo sa pastor, chismosa yon, alam nun lahat. Ano? Merong hindi pa nalalaman ang chismosa. Tanungin niyo sa akin kung ano yon. Alam niyo hindi alam ng chismosa, na chismosa siya. Do you get the point? Hindi alam ng chismosa na siya pala ay nakikichismis na. Ang daming alam. Pero pag sinabing, hindi ako chismosa ha. Hindi ako yon. Pero, based sa kanyang action, based sa kanyang galaw, nakikichismis na. Sometimes we are not aware. Pero hindi natin alam, nakikichismis na pala tayo. Kasi sa atin, tinanggap na sistema natin, hindi yung chismis. Concern lang. Hindi yung chismis, kwentuhan lang. Kaya bago ka magsalita o magkwento sa iyong kapwa, meron 3 tanong na kailangang ipasa. Anong unang tanong? Is it true? Tunay kayang sinasabi? Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. At kahit totoo pa ang kanyang sinasabi, tanungin mo pa rin. Ako ga ang dapat tamang taong pagsabihan nito? Or ako ga ang tamang tao? Or ikaw ba ang tamang tao na dapat magsabi nito? If meron kang kausap, red flag na agad ito. Pag sinabing, secret lang to ha. Iyan na. Pag ito kumalat, sa'yo ko lang sinabi. Alam mo, pag nagsalitang ganyan, na secret lang to, huwag ipagkalat. At pag kumalat sa'yo, pigilan mo na. Bakit? Tumatanggap ka ng responsibilidad. Eh hindi mo alam, pang-10 ka na sa sinabihan. Kaya nung kumalat, ikaw ang sinisi. Ikaw naman hindi nagsasalita. Nagigets nyo? Pag nagsalita na, secret lang to, huwag mo ipagsasabi sa iba. Ang tinatanggap mo, burden noun. Responsibilidad na huwag sabihin yung sinabi niya. Eh pag nadulas ka, may di nagkasala-sala ka na. Nagigets nyo? Ang hirap kaya noon. Meron ka sikretong alam, tapos biglang magkakahulihan na. Eh kahit ikaw na hindi naman naimik, ikaw yung kasal eh. Pag meron kang kausap na sinabing, hoy, alam mo ka, narinig ko lang. Sabi nila, yan na, may nagsabi sa akin. Hindi ko ito sure ha. Huwag mong banggitin na ako nagsabi. Yan. Pag ang source ay sabi nila, pag ang source ay ito lang ang napil ko, then pigilan mo na. Tumigil-tigil ka na. Kasi for sure, yung kwento na yan ay baka magkagulo lang lalo. Saka lalo na kapag ang conversation ay sa'yo ko lang ito sasabihin, ako'y concern. Pero wag mo iparating sa kanya. Ano gang concern na bawal malaman na siya ang pinag-uusapan? Pag humarap, casualan tayo, ngiti-ngiti. No, you are not concerned. Doon pa lamang ekis na. Amen. Pag merong conflict, mas magandang pinag-uusapan nyong dalawa kaysa pinag-uusapan nyo yung tao. Amen? Kasi sometimes, maybe it is true, pero yan ay exaggerated na. Amen? Kaya yan ang unang tanong. Pag ikay magsasalita, or pag may magkukwento sa'yo, yun muna says, it is true. Pag sinabing secret lang to ha, wag mo sasabihin. Eh, tapikin mo na. Wag mo na sabihin. Dahil dadagdag lang yan sa isipin ko eh. Dadagdag lang yan sa daladala ko eh. Pangalawa, is it necessary? Sabihin natin tama ang kanyang sinabi, pero kailangan ba talagang sabihin? Dahil hindi lahat pinapaskil. May mga bagay na kailangan pang inyo lang. Kawikaan chapter 17 verse 9. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit, ang nagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Pansinin nyo, ang sinisira po yung pagkakaibigan. Mga red flags, kapag
Oy, alam mo na ga, kukwento ko lang. Baka hindi ka updated. FYI. Yeah, pag ganyan na. Share ko lang. Forward ko lang. Church 10. Kapag nauna mo pang ikwento sa ibang kahinaan yan kaysa ipag-pray mo, masakit man sabihin, chismosa ka. Chismoso ka. Kapag meron ka narinig na kahinaan ng taong ito at ang una mong reaksyon ay, huy, may nabalitaan ako. At na-share mo sa kanila, masakit-sakit. Chismis yan. Anong una dapat reaksyon? Pray. Kasi every time na meron kang ikukwento, kailangan mong ma-realize pagkatapos, ano mababago? Ano ang mare-restore? May matutulungan ba? O gusto ko lamang silang i-inform? If your words cannot solve the problem, don't help spread it. Tapikin mo yun nasa kaliwat ka na sabihin mo, bagay sa'yo yun. Kapag ang salita mo hindi nakakatulong para makaresolve ng problema, huwag ka nang tumulong para yun ay kumalat. Kapag ang salita mo ay alam mo namang, ako hindi kasali di yan. Tapos kinuwento mo naman sa iba, huwag ka naman kaya Kung alam mo naman, pulong, hindi ka naman kasali, wala ka rin namang authority to fix it, huwag mo nang ikalat. Amen? At saka ganito huwag magkwento kapag walang pahintulot. Number 3, is it loving? Ito ang pinakamalaga, hindi sapat na ungat totoo, ungat kailangan. Iyan tanong, paano mo i-deliver? May pag-ibig ba? Nakakapag-build ba ng tao? Red flag ang every conversation. Listen to this. Red flag ang every conversation na kapag matapos magsalita, mas bumaba ang tingin mo sa tao. Red flag na agad yan. Red flag kapag mas dumami ang galit. A-group tayo. Anong napansin mo sa kanya sa loob ng 1 linggo? Ay, nakipag-date. Matakaw pala yan. Iyan na. Ganda ng inyong anointed group, talagang na-transform. Pag mas lumawak ang conflict, pag mas nasira ang reputasyon, pag mas after ng inyong A-group, lumayo kayo sa isa't isa, or meron kayong iniwasang tao, hindi na yun love. Chismis na yun. Kaya every time na meron kang bibitawang salita, it is true, it is necessary, or is it loving? Kapag mayroong bumagsak na kahit isa doon, huwag na palabasin. We need to be careful. Huwag ka masyadong kwento ng kwento o madala sa mga kwento. Kasi nakakasira yan ng peace. Pastor, ako'y tahimik na lamang. Alam mo pag alam mong meron ng negative, hindi pwedeng neutral ka. Nagigets niyo? Pag meron ng negative, may kausap ka, alam mong siya negative, hindi pwedeng neutral ka. Tahimik lang sa gedli. Snake plant na lang ako. Hindi ako iimik. Bahala na lang kayo dyan. No. Pag alam mo ng negative, you need to speak positive. Kasi yun ang sabi ng Bible Huwag kang magsalita ng mga hateful words. Kundi, gawin mo ang iyong salita bilang ito po ay regalo. Ibig sabihin, pag merong pangit na salita, kailangan labanan mo ng positibong salita. Ang panlaban sa pangit, positibo. Hindi neutral. Hindi ako iimik. Hindi ako magsasalita. Hindi. Pwedeng hindi ka nga naninira, pero hindi ka naman nagbibuild. Tandaan niyo po ito, pag may kausap kang tao, every conversation, isipin mo ganito, yan po'y construction site. Ang bawat salita mo ay pwedeng ikaw ay nasa team demolition, ikaw ang tagawasak, or pwedeng ikaw ay doon sa team ng builder. Every relationship, yan po ay under construction. Yang asawa mo, pag ikausap mo, under construction pa yan. Tama ba? Ayusin pa yan Amen? Yang kaklase mo, yang anak mo, kapatid, yang ka-churchmate mo, yang ka-e-group mo, ikaw, isipin mo, under construction pa yan. Kaya, pipili ka ng mga tamang salita kung paano siya bubuin. Pipili ka ng mga tamang salita kung paano siya mabibuild.
Encouragement is the one of the greatest ministry. Pwede sabihin natin dito sa church, hindi ikaw ang pastor, hindi ikaw ang worship leader, pero pwede kang encourager. Minsan isang sentence lang ay pwede magligtas sa tao. Kaya mo yan? Proud ako sa'yo. Salamat sa paglilingkod mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo alam, sa iyo simpleng salita, pero yun pala, building blocks na sa kanila. Meron na pala nabubuong pundasyon. Kaya sipagan mo, practice building people. Huwag mong kamustahin, huwag mong sabihan ng magagandang salita pag birthday lang. Happy birthday, may God bless you, proud ako sa'yo. Huwag mo lang batiin pag monthsary, weeksary, anniversary. Sipagan mo. The strongest relationship are built by consistent encouragement. Hindi ito occasional. Ang relasyon nalago araw-araw. Kaya sipagan ng magsalitang thank you. Tingnan mo nga nasa kaliwat kanan mo, sabi mo thank you. Oh, wag pagdamutan ng salitang sorry. Alam mo, minsan kailan ka huli nag-sorry? Ang sorry ko'y para kay baby boy lang. Ano ba? Ang sorry ko'y para sa kanya lang. Hindi. Sipagan mo mag-sorry. Sipagan ng salitang I appreciate you. Sipagan ng salitang I'm praying for you. Tayo si Burgos. Nasa si Burgos? Nasa si Burgs? Si Michael? Nasa si Michael? Masipag yan. Meron yan laging sinesenda na I'm praying for you Kamusta ka? Mga ganyan mga sisipag na conversation, nakakatulong kayo, kasi yon. That simple words become bricks na nagpapatibay sa kanila. Huwag magdamot, libre naman ang salita. Kaya yung asawa mo, lagi mo sabihan ng maganda. Yung asawa mo lalaki, lagi mo sabihin ng masipag. Sabi niya, parang pastor, mas gusto kong sabihin akong pogi. Sipagan. Ang peaceful life ay kapag mararanasan mo ang peaceful life, kapag at peace ka sa bawat isa. Mag-build ka ng tao, mag-encourage ka ng tao, at sasabihin ko, sasaya ang puso mo. Pag-usapan nyo ang tao, mamaya sira din ang pagkatao mo. Amen? So your words are pwede mag-build or mag-break ng relationship. Number 3, your words reveal your heart. Mateo chapter 12, verse 34. So kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Obvious na obvious. Ang ating mga salita ay hindi lang nakita sa bibig. Nakita ang ating puso. Kung ano ang nasa puso, yun lang ang sinasabi ng bibig. Kaya kapag ay puno ng galit, di galit lang din nasasabihin. Kapag yan ay puno ng inggit, eh di puro inggit lang din ang sasabihin. Pero kapag yan ay puno ng biyaya ang puso, biyaya lang din ang lalabas sa bibig. Pag ay puno ng pagmamahal, pagmahal lang din ang lalabas sa bibig. Maraming tao nagsasabi, Pastor, nadulas lang ako. Talaga. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang ako ng aking emosyon. 30 minutes kang nagwala. Ano? Tapos sasabihin mo, nagdala ka lang ng emosyon, lahat ng sinabi mo, hindi mo minimin. Naisumpa mo na hanggang sa third generation. Kumbaga, nahukay mo na lahat. Listen, hindi sinabi ng Diyos na ang lumalabas sa bibig ay dahil lang out of accident or out of your emotion. Sinabi na ni Jesus, ang lumalabas sa iyong bibig, galing yan sa iyong puso. Kaya kapag meron sitwasyon na not favorable to you, hindi mo gusto, kung paano ka nagre-react, yun ang tunay na ikaw. Kasi madaling magbait-baitan pag paborable sa iyong sitwasyon. Madali nang, at peace ako, everything is good. Kung paano ka mag-react, madali lang yan kapag ayos ang sitwasyon. Pero kapag nasa pangit kang sitwasyon, at kung anong mga salitaan mo, at kung ano ang mga aksyon mo, yun ang tunay na ikaw. Why? Because pressure reveals your character. Parang sponge, pag piniga, lalabas ang tunay na laman. Pag ang toothpaste, pag pinisil, lalabas ay mayonnaise.
lalabas dyan ay toothpaste pa din. Lumalabas ang tunay na laman ng puso. Kaya yung mga salitaan mo sa mga pangit na sitwasyon, kung yan ay victory, kung yan ay wounds, dito kasi yan. Kaya pansinin mo ang iyong sarili. Kapag inconvenient, tapos ikay napapamura agad. Kapag merong konting correction, naiinsulto ka kaagad. Kapag merong kaunting disagreement, naninira ka kaagad. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo sabi, hindi na talaga ako magsasalita. Minsan ganyan po tayo, ayoko na talaga magsalita. Tinatakloban pa ang bibig. Paayos ang puso. Dahil minsan, problema yun ng bibig. Problema yun ng puso. Wala dito ang problema, nandito. Every time na pag ikay pinepress, at iba ang lumalabas, tingnan, baka may sugat, baka may pride, baka may bitterness, baka meron pang insecurity. Ang bibig mo'y nag-report lang sa kung ano lang ang laman ng puso mo. It reveals who you are. Ako nga doon sa Facebook, meron ako nakita, sabi, kung paano mo ikwento ang iyong magulang, kung paano mo ikwento ang iyong pastor, kung paano mo ikwento ang iyong group leader sa ibang tao, hindi no nire-reveal kung sino ang pastor mo, kung sino ang leader mo, kung sino ang magulang mo. Ang nire-reveal noon ay kung ano ang puso mo. When you talk to someone, pag meron kang sineshare, hindi mo lang sinasabi ang buhay ng tao. Ang sinasabi noon ay kung ano talaga ang laman ng iyong puso. Kasi kapag bitter na ang way ng pagkwento, may kailangang ayusin. Minsan, ginagawa natin lahat para pigilan ang ating bibig. Pero hindi naman natin ginagamot ang ating puso. Kaya minsan Pastor, ako'y tatahimik na lamang. Pero mamaya, pag napuno na uli, dire-diretso. Santiago chapter 3, verse 9 to 10. Ito ang ginagamit natin. Ito daw dila. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Verse 10. Sa isang bibig nanggagaling ang papurit, panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Sabi mo sa'yo nasa kalawat ka na, hindi dapat ito mangyari. Ay, kanina kaganda ng worship ano? Kaganda ng pagpapakanta, kaganda ng lyrics. Tinataas mo si Jesus. Eh kung pag-uwi mo naman, ang bida na yung iyong kapitbahay, ang bida na kung sino-sino. Sabi ng Bible, hindi dapat ito mangyari. Sa isang bibig nanggagaling ang papurit panlalait. So it means, kung ngayon gagamitin mo ang sarili mo sa pagpupuri, 100% gamitin mo ito sa pagpupuri. Amen? Hindi pag Sunday napuno ito ng hallelujah, pag Monday napuno na ito ng mga negative words. Bumalik uli ang Sunday, praise the Lord. Kapag Tuesday naman, kakapal ng mukha. Kaya nga sabi ng Bible, hindi pwede. Kaya hindi lamang dapat babaguhin ang salita, babaguhin din ang puso. Dahil kapag nabago ang puso, natural na mababago ang bibig. Pag malinis na ang puso, malinis na ang mga salitang lalabas. Kapag handa na magpatawad ang puso, nagpapatawad na rin ang mga salitang lalabas. Kapag mapayapa na ang puso, mapayapa na rin ang mga lalabas sa bibig. Kaya always guard your heart. Kasi baka malaki na nanakaw sa iyo. I will end with this verse. Napakagandang verse. 1 Peter chapter 3 verse 10. For the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Sino dito gusto niya ma-enjoy ang kanyang buhay at makita na marami pang magandang araw na dadating? Ano sabi ng Bible? Keep your tongue from telling lies. Your lips. Ibig sabihin, pigilan mo yung salita. Kung gusto mo ma-enjoy ang buhay, kung gusto mo maging masaya sa mga susunod na araw, ay wag kung ano-ano pang binibitawan. Wag magsabi ng masama at kasinungalingan. Dalawa kasi ang trap. Ano mo yung speaking evil? Itong ibig sabihin niya, mga salitang nagmula sa galit, puot, paninira, mga pagsumpa. Ano naman yung telling lies? Ito yung mga exaggerated, half-truth, mga hindi naman tunay, yun ang sinasabi. Kaya sabi ng Bible, ito pala,
Kaya pala minsan, hindi natin na-enjoy ang buhay. Kaya minsan hindi natin nakikitang maganda ang ginagawa ng Diyos araw-araw. Kasi ang bibig natin, dami na siniraan. Kasi ang bibig natin, kung ano na mga evil ang sinasabi, kung ano-ano ng mga lies ang lumalabas. How can you enjoy life? Kung nadeklarahan mo na agad na pangit ang ugali niyan. How can you enjoy life? How can you enjoy yung mga susunod na araw? Kung nasabihan mo na agad na pangit ang iyong sitwasyon. Ikaw ay meron na agad sinira. Because it reveals. Lagi nasa puso. Sabi mo sa'yo nasa kalawat kanan, ang sarap mabuhay. Kaya nga sabi ko, if until now you keep on talking lies or evils sa iyong pamilya, sa mga taong nasa paligid mo, sa church, isa lang ang sasabihin ko sa iyo, tutoy, ineng, kapatid, anak, malayo na sila. Masaya na ang pamilya mo. Masaya na ang simbahan. Masaya na ang mga taong nasa paligid mo. Baka ikaw na lamang ang sira. Again, if you want to enjoy life, if you want na marami pang makitang masasayang araw, don't ever stop declaring lies, declaring evil. Kasi ang saya ng buhay. Stop telling assumption. Huwag nang ipilit na lagi kang ikaw lagi nasasaktan. Huwag nang ipilit na lagi yung emotion na yan. Church, listen. If you keep telling negative about people, tapos ang lagi mo sasabihin ay, ang panapos na ending mo ay, pero okay lang ako. Okay lang ako. Basta si Lord na ang bahala. Pero okay lang ako. Pero ang pinag-ugatan noon, ay galing ka, nag-release ka ng sama ng loob, nag-release ka ng galit, meron kayong pinag-usapang tao, and ang endpoint mo ay, okay lang ako. Bibigyan kita ng hard truth. You are not okay. Alam mo kung bakit okay ka lang nung nasabi mong huling conversation? Kasi you release it. Pero bago ka pumunta sa conversation na yon, sugatan ka. Bago ka pumunta sa conversation na yon, there is something in you. Kaya akala mo minsan kayo okay kasi nakapag-release ka. Pero pag uwi mo, dala-dala mo na uli ang mga salita. Ano pa, dala-dala mo pa yung mga consequence ng iyong mga sinabi. May regalo ang Diyos. Masayang buhay. Maraming araw na masaya. Makukuha to saan? Stop sa pagsasalita ng mga evil, lies. Kung alam mo hindi makakatulong, don't tell it. Tingnan mo ang iyong nasa kaliwat kanan. Tingnan mo yan na gusto mo yang i-build. Amen? Tingnan mo yan na gusto mo yang i-encourage. Tingnan mo yan na gusto yang makapasok. Hindi yung, sige, tayo na lang, sama-sama tayo and we are against the world or we are against someone. No. Hindi masayang conversation ang merong kaaway. Amen? Hindi masayang conversation ang merong pinag-iinitan. Kasi, baka bukas kayo magkakaaway. Aray mo talaga yon. Ang dami mo nasabing masakit na salita doon. Tapos mamaya nakita mo yun ang katabi. Aray mo talaga yon. Hindi ka na makatulog, hindi ka na ano kayo sinabi, baka sinabi ng mga sinasabi ko. Kaya ang gagawin mo, ikay riribata, hanap ka ng isang tao ulit na sheshiran mo. Sabihin mo, tapikin mo na sa kalot kanan, tama-tama na tayo. Peace starts sa bibig. Gamitin ang salita, pagbibuild, pag-aayos ng tao, pag-encourage. Amen? Kasi yan ang kalooban ng Diyos. The moment na nagtanim ka ng kapayapaan sa iyong kapwa, aani ka rin ng kapayapaan. Dahil ang salita mo, hindi lang basta salita, pinapadala mo yun sa kanila. Regalo. Kaya minsan, pag may nakasalubong ka, sabi mo, may regalo ako sa iyo. I love you. Wow. Pwede yun? Amen? May regalo ako sa iyo. No? Makakapasa ka. May regalo ako sa iyo. Ang galing mo, may regalo ako sa iyo. O pwede mong tingnan sila bilang under construction. Naku, meron ito'y in pain, ito'y nasasaktan.
God richly bless you. Pagpapalain ka ni Lord. Amen. Under construction eh. Ikaw ay builder. Hindi ka naman sa demolition team. Hindi ka naman taga-durog. Ikaw ay taga-encourage. Kaya ngayon, we will just sing this song. Alam niyo yung kantang Pusong Dalisay? I call the worship team. Tayo po lahat ay tumayo. Alam niyo po, because it always starts sa ating puso. And the moment we ask and pray to God na bigyan tayo ni Lord ng pusong dalisay, ito ay kusa ng bubukal sa ating bibig. Amen? So habang they are preparing, may please close your eyes and pray to God, Lord, kung meron man po akong mga nabitawan na pangit na salita, una sa aking sarili. Kung meron kang mga nabitawang salita sa iyong sarili, i-repent mo kay Lord. Yung mga salitang hindi na ako magbabago, salitang wala na mangyayari sa buhay ko, lahat kasi yun ay tanim. May nangyari sa spiritual nung binitawan mo ang mga salitang yun. Kaya, this time, repent ka muna. Kung meron ka nasabi sa iyong sarili, come on, it's okay to tell everything to God. Pangalawa, ihingi mo ng tawad kung meron kang taong nasiraan. Kung meron, alam mo yun, kung meron kang nabitawan ng masakit na salita na pwedeng naka-discourage sa kanya. Kung meron kang mga nabitawan na salita na pwedeng sa partner mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa kaklase mo, sa ka-churchmate mo. Kung meron mga salitang pangit na lumabas sa iyong bibig na pwedeng nakasira sa kanya. Pwedeng sa iyo, hindi mo nararamdaman, pero hindi lang pala siya naimik. Pero ang tunay, meron na pala siyang dinadala sa iyo. Ihingi mo yun ng tawad kasi ikaw ang nagbitaw nun eh. Ikaw ang may authority nun. Baka kaya hindi pa mahugot sa puso kasi ikaw dapat ang mag-repent para doon. Sobrang makapangyarihan ng salita. Come on, repent. Tell to God. If you want a peaceful life, it always starts sa iyong bibig. I-desire mo din, Lord. Hayaan mo nga salita ko'y nakaka-encourage, nakaka-build. Di lang just to express my feelings. Di lang para makapag-express ng nararamdaman. Kung hindi para makapag-build. Come on, declare this song. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Paayos ang puso. Halikain, O Diyos, para sa Ang ganda ng regalo ng kapayapaan at masayang araw na inihanda ng Diyos. So always start sa iyong bibig. Halikain, O Diyos, para sa akin. One more time, declare pusong dalisay. Pusong dalisay Declare. ang aking nais. Declare. Halikain, O Diyos, para sa akin. Declare. Pusong dalisay Come on, gawin mong panalangin. aking nais. Move on. Move forward. Halikain, O Diyos, para sa akin. Come on, declare. Isang pusong tapat Declare. na sa'yo'y namamahal. Declare. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo Habang dinideklara mo na yan ang pusong gusto mo, sasabihin ko sa iyo, nadaloy ang kapayapaan sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong pagkatao. Come on, declare. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan at ako'y pagpupuri sa'yo lamang. Ephesians 4:29, and never let ugly or hateful words comes from your mouth, but instead let your words become beautiful gifts that encourage others. Do this by speaking words of grace to help them. Again, never let ugly or hateful words comes from your mouth, but instead let your words become beautiful gifts that encourage others. Pupuri sa'yo lamang, Jesus. I want to remind you, yung kausap mong kasimbahan, responsibilidad mo yan. Yung spiritual journey niyan, responsibilidad mo yan. Kaya kapag meron kang nasabi, siguraduhin mong nagpapalalim yun ang spiritual niya. Siguraduhin mong magpapaapoy yun ang paglilingkod niya. Siguraduhin mong sasama siya hanggang dulo sa paglilingkod. Dahil kapag meron kang nakwento na pwedeng nagpababa ng apoy niya, responsibilidad mo yan. Encourage others. Isang pusong Build. tapat. Hayaan mo nga salita mo yung nakaka-restore. Hayaan mo ang iyong salita, everyone ay gusto makipag-usap sa'yo. Not because of information na alam mo, kundi because alam nila, may encourage sila kapag kausap ka. Pusong itinitibok na ikaw. And J1 Taal, hindi equal ng negative story ay ang pagiging neutral. Tingin kayo sa akin, hindi equal ng negative na kwento ang pagiging neutral. Kailangan magdeklara ka ng positive. Amen? Kailangan i-turn mo yun into positive. Huwag kang pumosisyon na hindi ka lang naninira pero wala ka nabibuild. Siguraduhin mo, doon ka na puposisyon sa ikay may nabibuild. Doon ka na sa pumosisyon na meron ka na-empower. Come on, let's pray. Oh Heavenly Father, we thank you for today. Salamat po pagkat pinaalala mo sa amin na meron pala kaming kapayapaan na tunay na daladala na namin. At ito ay nasa aming bibig. That's why God, i-bless mo po ang aming puso upang ang lumabas sa aming bibig ay ang salitang nakaka-encourage, nakakapuno. Mga salitang ikaw ang napaparangalan. Salamat, Panginoon. We glorify you. We worship you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Amen. Okay, so tadako po tayo sa ating tithes and offering. So pagdating naman po sa tithes and offering natin, so we have peace po when it comes na tayo ay nagbibigay po. Ano po? So ang ating puso ay may kapayapaan na tayo ay magbalik at magbigay ng ating tithes and offering kay Lord. Dahil payapa yung ating puso't isipan na si Lord at ang magpapala po sa atin at magbabalik ng sobra ng ating mga pangangailangan. Then, we are excited din po every time na tayo ay nagbabalik. Then, isa po sa mga verse po ni Lord or gusto pong peace na ibibigay po sa atin ni Lord sa ngayon, sa Filipos 4 verse 19, ang sabi nga po dito, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, ang inaano po dito ni Lord ay tutugunan ng Diyos ang bawat
pangangailangan po natin. Kaya walang pag-aalinlangan sa ating puso na magbalik at magbigay po kay Lord dahil sinisigurado po ni Lord na siya ang bahala po sa atin. Dahil siya yung source natin, siya yung pinagmumulan ng lahat ng meron po tayo dito sa mundong ito. Kaya, ayun po. So, pwede po tayong magsulat ng ating mga prayer requests sa white paper po sa loob ng envelope. At para naman po sa mga nasa online, ayan, so pwede po screenshot nyo po yung ang inyong pagpapadala at send lang po sa mga leaders at sa finance team po. Okay po, so let's pray. Let's close our eyes and bow our head. Deklarahan po natin ang ating mga tanim in Jesus' mighty name. Lord God, before anything else, Panginoon, we thank you sa lahat ng pag-provide mo, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, thank you sa pagtitiwala na pinahahawak mo kami in Jesus' mighty name ng 100%. At God, sa mga oras pong ito, Panginoon, hawak namin ang aming 10% na ibinabalik namin sa iyo at ang aming offering bilang handog, Panginoon, in Jesus' mighty name. Andito yung aming mga puso, andito yung aming kapayapaan, Panginoon, na ibigay ito sa iyo, God, in Jesus' mighty name. Dahil alam namin, Panginoon, na sa iyo lang nanggagaling ang lahat ng meron kami, God, in Jesus' mighty name. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, patuloy nga po na ito'y balutan mo ng banal mong dugo. Ito'y magagamit for your glory alone, God, in Jesus' mighty name. Patuloy nga po na deklarasyon sa buhay ng bawat isa, manifestation of all the blessings, God, in Jesus' mighty name. Favor, Panginoon, more surprises sa buhay, in Jesus' mighty name. Promotion, level up, Panginoon. Increase sa lahat ng mga resources na pinagkukuhanan in the name of Jesus. Lord, muli maraming salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang pagtitiwala, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagdakil at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayong magbigay. Pagpapala ng lubos-lubos. 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 Praise God. Again, I thank the Lord sa inyo pong faithfulness at sa pagiging nyo pong generous. Amen. Pagpalain po kay lahat ng Panginoon. Praise God. Pag-pray po natin ang ating mga tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa mga tithes and offering nito. Maging mabangon sa sa iyong harapan, mangyari ang iyong pangako. In Jesus' name, Amen. Let's pray for our bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen. Pagkakuha niyo po ng bread and juice, manatili lamang pong nakatayo at ibigay po ang pinakamataas na pagrespeto as we take po ng ating Holy Communion. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon, sa parang hindi nararapat, ay nagkakasalas sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso yun at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Isus,
Marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, doon pa po siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. So bago po tayo mag-victory, mamaya po lahat po ng mga A-group leaders and becoming A-group leaders, tayo po ay walang mentoring ngayon. Amen? So you can enjoy po yung the rest po ng maghapon. But kami po ay ini-encourage po namin ang bawat isa, mga A-group leaders, becoming A-group leaders. Wag na po muna kayong umalis after A-group kasi around 11:45, kami po ay magpipresent. I thank God kasi po si Kokoy at si Mary ay meron po silang ginawang system po natin para ma-monitor ang status po ng ating mga A-group. Palakpakan nga po natin si Lord. Alam niyo po, yan po ay pinag-pray at pinalano pa po natin ay 2023 pa. Pero sa biyaya po ng Diyos, ayun na, ngayon po sila po ay nag-create na po ng parang pinaka-program po natin para makita ang status po ng ating mga A-groups. Ano po, para po mas monitor po. Kaya po mamaya, to all the leaders and become A-group leaders, wag po muna kayong umalis. Or kung gusto nyo pong makita rin po ang kailang presentation, pwede rin po kayong mag-stay po. Yan naman po hanggang 11:45 lang. And then, the rest, I think, yung iba ay sama-sama magla-lunch. Kasabay na doon ang meeting. Pwede rin po yun. But again, wala po tayong mentoring. May enjoy nyo po hanggang hapon. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. So yun lamang po. Tayo po ay manatili nakatayo at ideklara ang katagumpayan. Come on, let's continue to give God the best clap of praises. Come on, hallelujah. And right now, if you believe that God is giving you a peaceful life and a peaceful heart, come on, just shout, hallelujah. Hallelujah! Come on, just shout, Jesus. Jesus! Amen. And right now, let us continue to declare and to celebrate how happy we are with this day. Amen? Amen. Come on, just clap your hands. The greatest day in history. That is speed and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free and last meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Come on, just shout, He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever
I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way. Come on, let's declare that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious day. Hallelujah. Sing it again. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious day. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Is your name, Jesus? You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's continue to give God the best clap of praises. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Holy Jesus. Purihin natin, palapakan natin ang Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa salita mo na ipinagkaloob mo sa oras na ito, Panginoon. Lord God, salamat sa pagpapaalala mo sa amin, sa aming mga puso na laging hindi na gagabayan, Panginoon. Kaya Lord, hinihiling po namin, i-guard namin ang aming mga puso, Panginoon, upang hindi po kami magkasala sa inyo in Jesus' name. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na amin napakinggan, O God, na sana, Panginoon, ito ay madala namin sa aming mga tahanan, sa bawat isa, sa aming mga puso, in Jesus' name. Lord God, kami ay hinihiling po namin na ang pastor na si Jeremiah patuloy marasigan, Panginoon, ay yung pagpalain, Panginoon, ang salita mo na patuloy niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, in Jesus' name. Lord, hinihiling po namin na sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming ingatan at nagpapasalamat po kami hanggang sa makarating po kami sa aming tahanan ng ligtas maluwalhati, in Jesus' name. Ibinabalik ko ang pinagmatas, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon, in Jesus' name. Amen. Sige po, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, kapayapaan nagmumula kay Yahweh, pagpapalat pabor nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, pagilid, pagagay na Holy Spirit sumating ang bukas at magpakailanman, at lahat ng anak ng Diyos na magbibuild sa pamamagitan ng kailang salita, lahat ay magsabi na Amen and Amen. Praise God! Happy Sunday po sa lahat po nandito. I encourage you, kayo po'y mag-join ng ating pong anointed group. And then sa lahat po ng mga first-timer, ngayon lang po umattend, kayo po amin po ini-encourage. Lahat po na nag-invite, pwede nyo po silang dalhin muna sa ating pong pastor's office.